magandang araw po sa inyo lahat, and this Marsanyo again. At syempre, shoutout sa lahat ng mga kapwa OFW natin, especially sa lahat ng mga bagong subscribers natin, at syempre sa lahat ng mga silent viewers dyan, no, na laging nanonood sa ating mga video reaction. Maraming salamat po. At syempre guys, gusto ko din na i-shoutout din syempre lahat ng mga nagmamahal dito sa Kalingap. At syempre guys, huwag natin kalimutan na palagi nating suportahan, no, yung mga programa ng Kalingap. Siyempre, pangunguna yan ni Kuya Bal Santos Matubang, ni Kalingap Rap, Ate Edna at Ruel of Malalag, Kalingap Edu at Kalingap Dan. As syempre guys, pakisuportahan din guys lahat ng mga Kalingap partners, no, especially yung mga maliliit na vloggers, no. Suportahan po natin para sa mga mabubuting mga paggawa. Yun. At syempre guys, sinashoutout ko din po lahat ng mga Rochelle fans sa iba't ibang dako ng mundo, especially sa lahat ng mga kapwa OFW natin. Yun. At syempre guys, binewelcome ko din po yung mga bagong members dito sa aking YouTube channel. No, nandiyan si Ma'am Jenny B. Adaktar, Bong Dakar, Celopes Channel, Marilo Telain, Loida Arevalo, Lani Leido. Shoutout po at syempre si Ate Lopez Roda, Arlene TBO5, Francisco Ruiz Obediente, Rosita Reblora at LB Cabando. At yun, at syempre si Ate Bell Vlog at Mami Digna Katindig Love Song, at si Ma'am Miriam Tinapaw Vlogs, Wilma Abuan Pasqua, at si Boss Ronilo Libres. At syempre guys, no, nagpapasalamat din ako sa mga nagpapakulay o yung mga nagpapalipad sa ating live, sa ating mga premiere, especially kay Ma'am Geraldine Ignacio, Jenny TV, yun, na may nagbigay ng guys, Saudi Real. At syempre si Mami Rebecca nagbigay na naman ng $5, no, sa ating mga reaction video. At syempre si Ma'am Annabel Vlogs, Annabel, yun, si Ma'am Annabel nagbigay siya ng $10 Hong Kong. Grabe talaga, ano. At nagbigay ulit siya ng $10 another dito sa content natin sa kay Rachel. At syempre nagbigay din si Ma'am Wilma Abuan Pasqua, no. Si Ma'am Wilma Abuan Pasqua nagbigay din siya ng pounds. Siyempre si Ma'am Saradin, no, talaga naman sobra ang dami nagmamahal sa ating channel. At sana'y gantihan nawa po kayo ng Panginoon, at sa ganitong bagay po ay makabawi ako sa inyo. At syempre maraming salamat po sa mga yan guys ay magbibigay pa rin. Syempre welcome po yan. Lalo na po mula sa inyong mga puso, at Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyo. Syempre guys, ini-encourage ko din po kayo na magpa-member sa ating YouTube channel. I-click nyo na po yung join button, no, i-click nyo lang po yan. At the same time guys, pwede kayong mag-choice, pumili ng special member, gold member, platinum member. So pwede any amount, any credit card, debit card, so pwede po yan, or GCash pwede po yan. So sa lahat ng mga member natin, syempre priority ko po kayo pag nag-live ako, nag-shoutout ko kayo. At the same time, yung mga pangalan nyo po ilalagay ko po sa ating outro, no. At syempre guys, no, join na kayo dahil malaking bagay po yan sa aking YouTube channel, para syempre makatulong din tayo, no, dito sa Kalingap, dahil meron kami monthly pledge. At syempre pwede din po kayo magbigay ng thanks donation. Yan, i-click nyo lang po yan, at any amount will do. At maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads at umuulit ng ating mga video. Napaka-importante po yan. So anyway, no, gusto ko rin pong sabihin ngayon ay re-react po natin yung upload ni Boss Red Dobeno, at syempre yung upload ni Rachel na may pamagat na birthday of our 4 babies, Rochelle and Bella. At dito nga maraming nagsusumbong sa akin ng mga fans, nagme-message sa akin dahil eto na nga, based dito sa vlog daw ni Sir Red Dobeno, napapa si Rachel. At dahil yun dun sa vlog na naman niya, no, ba't lagi na lang si Rachel ang so mamaya po itatopic natin yan, at magbibigay po ako ng komento ko at opinion. Remember guys, this is only my opinion, so pwede kayo mag-disagree, at hindi ko pinipilit na tama po ako. Kasi ako nagbibigay lang ako ng alam kong sa tama. No, at the same time guys, huwag nyo don't expect na dapat yung kung anong komento ng iba, dapat ganun din. Iba po ako. Wala po akong pakialam kahit sino ka. No, kung sa tingin nyo magkaiba kami ng opinion, hindi dahil magkaiba kami ng opinion galit ako doon sa tao. Hindi po.
natural lang na tayo ay mayroong pagkakaiba sa mga opinion at mga perception sa buhay. Hindi lahat ng tao pare-parehas ang unawa. No? At maraming salamat sa Diyos. At simulan natin siguro to guys, at siguro hindi ko na papatagalin. Basta ang pakiusap ko lang po sa inyo, lawakan nyo po ang inyong mga unawa. Especially pag nanonood kayo dito sa aking YouTube channel. Tatalinuhan nyo po. Anyway guys, pakinggan nga natin to. Sino ka ko yan? Di sinasabi. Namabusisan ko na, kausap ko na. Ma, nadapil kami. Ayak ako nun eh. Naku po. Nadapil daw sila. Walang makain. Kaya sabi ko, sige, uwi ako dyan. Ibigyan ko kayo. Pambili nyo ng pagkain. Tapos yung 200 ka ako. Hatian nyo ni mga bata. Kaya agad-agad ako umuwi ng linggo. Ano noon. Shoutout pala kay Lola Maria. Shoutout po sa inyo, Lola. Ibig sabihin na ang hirap po talaga ng buhay. Ang hirap naman. Kanina nga, nagsusumbong naman si Rachel. Nagsusumbong po sa inyo. Meron na naman. So, hayaan mo lang yan. Hindi alam ang buhay mo. Hindi alam ang buhay natin kung ano ngayon. Hayaan mo lang sila. Masaya sila sa ganyan. Masaya sila. Hindi naman alam ang buhay mo kung ano. Kung totoong talagang ganun ka. Hindi ka naman ganun. Nambabasa naman daw sa kanya. Ang suot daw niya, nang aakit daw siya ng mga matatandang. Kulukot. Pinuna na naman yung damit. No ba yan itong mga to? Pero mamaya po, magbibigay tayo ng komento dyan. Nakaano siya ay ipinost niya, ipinag-ano na niya. Upload na yata niya yan yung pinapaliguan niya yung 2 aso. Grabe itong mga to. Basher. Sobra. Manager siya. Kaya ako saan niya nakakarating. Matalino kasi yan anak ko niyan. Yung si Daddy Donut, ano? Sa kanilang magkakapatid na si Daddy Donut lang yung siya ang naka-graduate ng koleyo. Oo, siya. Si Daddy Donut lang pala talaga ang naka-graduate sa magkakapatid. Okay. Siya nakapag-aral. Kasi Shoutout nga pala kay Daddy Donut. Sana mapanood niyo to. Shoutout sa'yo bro. Daddy Donut. Sariling ano yan, sariling sikap. Nag-working student siya. Para makapagtapos siya. Wow, Yan galing. kasi ang pangarap niya. So, ibig sabihin na si Daddy Donut talaga ay nagsumikap. Nagsumikap sa sarili niya. Yan ang ano niya, pangarap niya eh. Kaya pala si Daddy Donut matalino din, no? Kung mapapansin si Daddy Donut pag magsalita, marunong mag-isip. Hindi tulad ng iba. Ibig sabihin talagang, ang point ko lang, madiskarte talaga si Daddy Donut. Alata sa kanya na may pinag-aralan siya at very professional, no? Hanggang siya ay naging area manager. Ganyan na siya. Ayaw niya kasing kumalkal ng Area manager? lupa eh. Oo, kasi si yung kanilang stepfather magsasaka no Magsasaka. Tapos ayaw niya ng magsasaka siya. Ayaw. Kaya nagsumikap siya mag-aral. Sumikap siya mag-aral para makapagtapos. Mas may magandang trabaho. Tama yun, no? Yun ang pangarap niya. Ang pangarap nga niya, gusto niya nasa opisina siya. Pero nagkatotoo naman, di ba, Nay? Totoo naman siya. Talagang nagsipag si Daddy Donut, no? Makikita mo sa kanya, ayaw niya talaga yung ganun trabaho. Pero ako, sa akin kasi okay yun, eh. Kasi nga naman, kung maghuhukay ka lang ng lupa, aminin natin, ang market value mo, magkano lang ang sasahurin mo. Di ba? Ay kami, pumasok sa construction, magkano rin nakukuha ako. Wala pang 500, ano? Maliit lang. So, talagang napakahirap. So, at least si Daddy Donut, talaga mayroong makikita mo sa kanya, may pangarap siya sa buhay. No, mas pinili niya na maging makapagtapos, which is good, no? Galing eh. Sina din naman siya. Oo, at naging area manager siya ng buong Camarines Norte. Okay. So kaya pala si Daddy Donut, kabisado ang buong Camarines Norte. Buong Bicol, actually, buong Bicol eh, no? Nakakabot siya. Oo, kasi nung pumunta din kami ng Legazpi, alam niya. Kung saan niya kakarating, layas yung tao niya. Tapos nag-Manila din siya. Ano daw, layas? Kulit ni Lola, eh, no? Baby boy, tuwan-tuwa ka, baby boy, ah. At normal yan. At least yung pagiging layas niya, nagamit niya, no? Manila. Alright. Masbati. Ilang buwan siya sa Masbati. Bakit? Lilit na tindahan ng doon. 13 yata yung tinayo niya doon. Dressing tindahan ng Dunkin Donut. Oo. Mr. Donut pala. Mr. Donut sa Masbati. Mr. Donut. Nice, oh. Kaya
Kaya pala naging Daddy Donut. Dito sa ano, isa-isa lang siya. Dito sa Paracali, Panganiban, Labo. Dito sa Dait yata, 3. Isa sa mall, isa sa Paradang Talisay, Labo. Alright. Tapos saan pa ba yun? Dito sa may, ano ata ito? Saan Lola? Secretary ata yun, meron pa yan. So talagang si Daddy Donut ay self-made po, no? From umpisa, Kasi ang pinag-aralan niya, business and business administration. Business art. Kaya naging, totoo naman na siya ay naging area manager. At Galing. ang alam ko, pagkakaalam Business ad pala siya at naging area manager. Galing ano? ko dati, Nanay Maria, mayaman si Daddy Donut. oh. Mayamin yan. Mayamin yan sa pagmamahal. Oo. Kaalaga ng mga pamangkin. Nag-aalaga ng mga pamangkin. O, di ba? Galing eh. At saka kasi ang alam ko talaga dati sa kanya, malaki sweldo niya. May allowance pa siya. Pag manager ka, malaki talaga. Ano? Tapos, tumutulong naman siya, di ba? Sila Tatay Reza. Sa mga pamangkin, pag walang wala, kinuha na nga niya nun, yung ano yan. Yung mag-lockdown, kinuha niya yan, nandun yan sa kanya lahat eh. Sa kanya nakatira. Sa kanya yung lahat, pero lang ito. Sila Rachel, sa kanya nakatira. Yung 5 yan, nandun yung sa kanya. Yung 5 bata? Oo. Talaga? As yun, nung ano siya, lipat naman doon sa isang kapatid niya, kay Mama ni Trixie. Ano naman siya lahat. Tapos balik ka na naman dito na nag-aaral na. Yung iba. Kasi dito naman nag-aaral yan eh. Oo. Okay. So, tama pala yung sinasabi ni Daddy Donut na tumira sa kanya sila Rachel. Lahat. Minsan itong tatay pumupunta doon. So talagang tinulungan ni Rachel, ni Daddy Donut, yung kanyang pamangkin. Pinatira niya. Ano? Tumutulong si Daddy Donut sa mga pamangkin niya. May mga basher kasi, di ba, ginagawa ng kwento. May sa mga basher, natatawa ka na lang, ano. Mas may alam pa sila dun sa mismo kamag-anak, eh, no. Talagang matatawa ka sa mga basher. Pag ano, Mga pala desisyon, eh. dito at walang tao dito eh. Ayan. Kaya ako naman, nag-unlayas man ako. So, ayan po. Hinahanap din yung trabaho at wala man. Si Nanay Maria, naglalabandera din kay dati, di ba? Sipag pala ni Lola, ano. Naglalaba. Ni Nanay. Nanay, naglalaba pala siya. Naglalabada, ano. Talagang, kumbaga, nagsikap na. Saludo ko sa mga magulang na naglalaba, ano. Napakahirap ng trabaho ng labada, guys. Grabe, mahirap din yan. Dati, di ba? Talagang, kumbaga, nagsikap nilang buong pamilya. Kahit anong trabaho, no, Nay, no, pinapasok. Oo, no? pinapasok ko. Hanap pa nga din ako. Okay. Kaso lang, wala na, mga nagpatigil na yung dating ano ko eh. Sabi ko, pag tatawagan ako ulit. Sila na lang siguro naglalaba-laba. Ayaw ko man lang magpa-stay in eh. At pag di ako makakilos pag Dapat stay out lang. Oo. Yun. Ayan po, ang bahay ni Nanay Maria ay ayun, tinatapos na. So, kumuha na kayo talaga ng labor, no, Nay? Oo. Kasi nga, naku-question yung mga vlogger daw, ba't yun daw nagtatrabaho, no? Nako-question daw. Ano ba yun? Pero sa akin, guys, this is only my opinion, ha. Kasi kung ako naman kasi, guys, kung kaibigan mo naman din, kailangan mo minsan hubarin na yun. Kasi minsan, no, kaya nagkakaroon na ng issue. Kasi, isinasama pa rin yung pagiging vlogger. Sana kapag may ng mga ganyan, isipin nyo na lang gumagawa sila ng mabuti. Ano, on and off camera. Sana hubarin nyo na lang yung kung ano man meron. Kung as a vlogger sila, hubarin nyo na lang, isipin nyo na lang magkakaibigan niya mga yan. Kung sila tumutulong sa paggawa ng bahay, wala namang masama doon, guys eh. Para sa akin, this is only my opinion, ano. Kasi ako hindi ko titignan as a vlogger eh. Tinitignan ko as a friend. As a close friend sila, magkakaibigan na sila. Eh kung ako lang kung close ko sila, kahit ako tutulong ako diyan, guys, magbuhat ng semento eh. No? Maghahalo ng tutulong ako. Ano? So I don't know, but may ganun, nakakalungkot lang. Pero at least pinakita nila na kumuha na ng labor para matapos ang issue. No? Kita nyo sila nag-a-adjust, pero dapat guys, kung tatanungin, hindi dapat gawin yun eh. Kasi sabi nga nila, no, yung paggawa ng mabuti, hindi mo dapat yung pigilin. Kung gusto nilang tumulong, hayaan nyo sila.
Nasa kanila na naman yun. Kunwari, for example lang guys, may hinahanap na kapalit, kasalanan nila yun. No? Pero kung tatanungin nyo kung gusto nila tumulong, di tumulong kayo. Wala naman yun di ba? Anyway, this is only my opinion. Ano? Basta lawakan nyo lang po ang inyong mga unawa. So ayan na, nagkuha na sila ng mga labor din talaga Kumuha na, baka umiyak ka pa. para wala nang masabi, no, Nay? Yeah, baby boy. Ayun. So malapit na matapos yung bahay ni Nanay Maria. Ito talaga, Nay, bahay mo talaga yan. Oo. Bahay. So talagang bahay yan ni Laki Nanay yan. Maria. Doon sa namatay kong asawa yan, bahay na yan. Mm-mm. Yan ang pinakamatandang bahay. Ayan ang pinakamatandang bahay. Oo. Tapos yung maliit na yun, pinatayo ko rin yun. Doon ngayon nakatira si Daddy Doon Donat. yung nakatira si Daddy Donat. So hindi nakasiping. Ay nako. Ano ba yun? Sampid. Nakasipan, sampid. Oo. Sampis. Ayun. So ayan ang kwento ni Nanay Maria. Siya yung pinagawa at wala pa man yan noon si Daddy Donat dito. Mm-mm. Nasa Kamambugan pa man yan. Mm-mm. Yung mag-aama nandito. Mm-mm. Kaya ako nagpagawa doon ng bahay-bahay. Pagdating ni Daddy Donat, nandun siya. Ako ngayon lang pag ganun doon. Mm-mm. Okay, So yun po ang totoong kwento noon. So do sa mga nagsasabi daw no na si Daddy Donat daw ay walang ginawa. Tama ba, Nay? Wala daw ginawa Oo, noon. walang ginawa. Grabe to mga to. Wala daw ginawa. Nakakahiya naman sa inyo. May alam pa kayo kaysa sa sariling kadugo. Kaya minsan di mo maiwasan no? Di mo maiwasan matawa na lang sa kanila Yung mga basher na ganun pag-iisip. Lahat na lang sinisilip. No? Mas pala decision pa kaysa dun sa mismong may-ari ng katawan ng yung mismong kadugo. Ano? Nakakatawa lang guys. Anong klaseng pag-iisip meron sila? Yeah, siya ang nangambubo dyan sa mga magkakapatid na yan nung walang makain. Nandyan yun sa kanya lahat noon. Oo, tama. Yung iba kasi hindi naman alam yung totoong kwento. No? Oh, hindi no. Kaya nagkasilang salita. Hindi naman nila alam ang buong to katotohanan. Sige lang ng salita. Salita nila salita. Hindi naman alam yung totoong kwento. Yun, ang totoong kwento noon. At ako naman, laging wala dito sa bahay. At ako naman ay naghahanap buhay din. Para may minsan, pag tumawag sa akin yung mga bata, may maibigay ako. Nangangamuhan din kayo dati, Nay. Nangangamuhan din na ako. Sabi Nangangamuhan din pala si Lola Maria, no? siya, tumawag si Maribel sa akin, Mama, ito ano, may dalawang gusto niya magkausap ka. Sino ka ko yan? Di sinasabi. Namabusisan ko, kausap ko na. No, nadapil kami. Ayak ako nun Nadapil daw sila. Walang makain. Wow. Kaya sabi ko, sige, uwi ako dyan. Ibigyan ko kayo. Pambili niyo ng pagkain. Tapos yung 200 ka ako. Patian nyo ni mga bata. Kaya, agad-agad ako umuwi ng linggo. Ano noon. So, ibig sabihin na ang hirap po talaga ng buhay. Ang hirap na buhay. No? Ngayon lang Grabe, no? 200. Naalala ko tuloy yung buhay namin noong araw. Minsan 100, guys. Ang hirap. Talagang, kami noon, talagang, alam niyo yun. Ngayong araw, yung problem, yung kakainin nyo sa darating na, kanyari, Monday ngayon, yung kakainin nyo at gagastusin nyo sa darating na Miyerkules hanggang Linggo, pinag-iisipan na namin yun. Sobra talagang, minsan 100 guys. Ang feeling ko noon guys, 100 napakalaking pera sa amin. Kasi parang ang hirap namin makakuha ng 100 noon. Kaya nabuhay kami sa utang at kapal ng mukha. Kasi pag hindi makapal ng mukha mo, hindi ka lalakas ng loob mo umutang Naranasan namin yun, talagang hirap ang magulang ko. At ako talagang makikita nyo yung sa mukha dito ni Lola Maria na talagang dumaan sila sa hirap. Makikita nyo naman sa mukha ni Lola Maria na talagang itong mga taon to, gusto lang naman, nagsisipag lang sila, gusto lang naman gumanda ang buhay. Pero bakit binabato ng mga bashing? Kumbaga, kung may nakikita kayo, may problema kayo, bakit nyo kailangan i-bash? Pwede naman kayo magkomento ng nasa maayos na pamamaraan. No? Pero sa akin talagang na-inspired daw kay Lola. Kasi talagang kay Mami, nag-reflect kasi yung buhay namin noon sa kanila. Pero mas mahirap ang buhay nila guys
Tuusin kung ako tatanungin nyo Anyway, tuloy natin to. Ako natigil-tigil dito. Kumbaga noon talagang super trabaho din kayo noon. Sumasakit na rin ang tuhod ko. Kumbaga nagkaedad na, kaya medyo pahinga na muna, no? Kaya minsan yun, naghahanap-hanap din akong malalabadahan. Hanggang ngayon na? Hanggang ngayon? Ngayon, naghahanap ako. Kaya walang ano naman sa may sila naman na naglalaba. Kaya pala dati lagi kayo rin wala, ano? Oo, lagi akong wala. Bata-bata pa ako, nag-stay in ako. Nag-Manila ako. Sipag. Saan ako nakarating. Grabe si nanay pala. Ang daming pinagdaanan, ano? Nag-Nueva Ecija ako noon. Nakarating pa kayo ng Nueva Ecija? Nueva Ecija. Masukat ko, Nueva Ecija. Namasok pa kayo ng Nueva Ecija. Ang layo pala. Layo. Manila, San Andres Bukid. Uy, San Andres Bukid, Manila, doon po ako lumaki. No. Shoutout sa mga kababata ko dyan sa San Andres Bukid, sa Manila. Baka kilala nyo ako, pero namimiss ko ang Manila. Namimiss ko yan. Taga San Andres Bukid po ko dati. Sa Agata, baka may nakakaalam po. Sa Marikina. Marikina. Saan ako? Tapos ngayon, dito lang, bata pa ako, namamasukan ako. Okay, alright. Ay, kagraduate ko ng elementary, namamasukan ako. Ay, talaga. Grabe pala ang buhay ni Nanay Maria. Ano? Imagine ninyo, namasukan po siya. Pagka-graduate niya ng elementary na, no? Namasukan ako. Nangamuhan na po kayo noon. Nangamuhan ako. At early age, guys, naranasan ni Mami yung yung hirap ng buhay. Kaya ako yung nangyayari sa buhay nila ngayon, guys, kung nakakatamasa man sila ng konting ginhawa, ako pinagpapasalamat ko sa Panginoon yun. Hindi ako nakakaramdam ng inggit or ng masamang mata Masama na lang mata mo pag may nakita ka pa sa mga taong to. They deserve na kahit papaano makaranas ng konting ginhawa sa buhay. Kung may magbigay sa kanila, wala kayong pakialam doon. No, hindi nyo karapatan yun. Wala kayong karapatan doon. Anyway, tuloy natin to. Ilan taon pa lang kayo ng 12? 15. 15. Bata, 15, no? 15 kayo noon nung nangamuhan na kayo. Bata. Ay, grabe pala yung hirap na dinanas si Nanay Maria. Kaya ako laki din ako sa hirap. Ngayon lang ako nagkapahinga ako. Pero hindi pa rin pahinga. Naghahanap na ako ng mga parang Hanggang ngayon, no? Hindi naman ako aasa sa kanila. Kita nyo? Hanggang ngayon, si Mami Maria, naghahanap siya ng pwedeng paglalabada. Di ba? Sa kabila na may mga sponsor na nagbibigay sa kanila. Which is sa akin, walang problema yun Masama na lang mata mo Kung may magbigay, kung bukal sa puso nila, wala kang pakialam doon. O may nagbibigay man. Pero dito, nakita ko dito si Lola. Si Mami pala, sorry. Si Mami, talagang nagsisimika pa rin siya. Hindi siya umaasa hindi siya umaasa sa kanyang mga anak at mga apo. Nakakatuwa, May nakaya ko pa. Kaya paminsan-minsan nga dito, naglalaba ako ng mga damit nila. di ba? Paminsan naglalaba pa rin si Mami, di ba? Malakas pa si Mami, Damit ni Daddy daw, naglalaba. Pero ito pala yung dinanas si Nanay Maria ng hirap, no? Kaya pag masakit ang tuhod ko, yan, tigil-tigil. So nasasaktan din ikaw na pag may mga naririnig kayong mga bumabanat sa anak at apo nyo? Oo naman. Kanina nga, nagsusumbong naman si Rachel. Nako po, ito na. Tululuan ni Mami, Nagsusumbong ko sa inyo. Meron na naman. Kaya mo lang yan, hindi alam ang buhay. Kita nyo guys, tumutululuan ni Mami dito. Tulo lang pagmamahal Tignan nyo, sa kanang mata Sumbong ko sa inyo. Meron na naman. Kaya mo lang yan, hindi alam ang buhay mo, hindi alam ang buhay natin kung ano ngayon. Kaya mo lang sila. Masaya sila sa ganyan. Masaya sila. Sobra, Hindi naman alam ang buhay mo kung kung totoong talagang ganun ka. Hindi ka naman ganun Nambabasa naman daw sa kanya. Ang May nambabash. suot daw niya, nang aakit daw siya ng mga matatandang. At siya Tingnan nyo guys tingnan nyo guys yung matinding itong bibig nitong mga tarantadong to ito kayo yung mga nagsasalita ng hindi maganda, pakinggan nyo to maigi i-analyze ko to tuturuan ko kayo, i-play natin to.
At naka ano siya ay ipinost niya, ano na niya, upload na yata niya yan yung pinapaliguan niya yung dalawang aso. Okay. Eh sabi ko, hindi naman kakuyan masama. At nandito ka naman sa bahay, pinapaliguan mo yung dalawang mong alagang aso. Nakaano lang siya, ay spaghetti. Spaghetti. Hanggang dito. Ano masama naman dyan? Nandito ka lang naman sa bahay. Exactly. Ano masama na sa bahay lang naman? Spaghetti. Hindi naman nila alam ang buong katotohanan. Tama. Hindi naman pwede sasabihin na lang aakit ka ng matatanda. May matatanda ba rito? Tsaka nasa bahay lang naman. Tsaka alam nyo guys, hindi wala namang problema. Alam nyo guys, yung tutuusin, ang may problema yun ang tumitingin eh. No, actually guys, yung may problema dito yung tumitingin eh. No? Actually kung babasahin natin guys sa ito guys, ito mapuputo lang natin, magdi-discuss lang tayo, no. No? So yung mata ng tao binibigyan niyan, tinuturuan tayo magdisiplina. No? Minsan yung mata natin ang may problema eh. No? Yung mata natin eh. Sabi ang utos ng Biblia, basahin natin guys no? Sa mata, sabi rito, Mateo chapter 5 verse 28. Tatapos sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ibig sabihin guys, bilang Kristiyano, yung tumitingin ka pa lang sa isang babae na may masamang hangad, nagkakasala ka ng pangangalo niya nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ibig sabihin, tumitingin ka pa lang, iniisip mo ano ang meron sa dakong paroon. Nagkakasala ka na ng pangangalo niya. Sabi sa Biblia. No, ngayon, kasalanan ba ng isang babae? No, may nakita ka lang sexy. I-judge mo na ba siya? Sasabihan mo na siyang pokpok? Hindi ba dapat na kung matino ka mag-isip, dapat sabihin mo, pwede ka naman magsalita eh. Sana hindi yan ganyan ang suot mo. Sana ganito na lang suot mo. Ako maintindihan ko yun. Naiisip ko na concerned ka lang. Kaya nga lang, kanina sinilip ko yung vlog ni Rachel. Nakita ko, paano mo naman siya hindi mapapa-spaghetti at hindi siya mag-short? Kasi unang-una, nasa loob siya ng banyo, nagpapaligo siya. At syempre mainit yung lugar. Saka nakakita, nagpapaligo siya ng aso, no? Es mainit pa yung lugar, nasa loob siya ng banyo. Nakablaw siya. Damit na damit. Hindi ang init, pawis na pawis yun. So sana, isipin nyo, nasaan ba siya? No? Minsan ang problema kasi, tinitignan kung ano yung susuotin eh. Pero hindi tinitignan kung ano yung senaryo, kung ano yung ginagawa, at nasaan ba siya. Unang-una, nasa loob siya ng banyo, naka-spaghetti siya, syempre, nakaupo siya, naka-short siya, at ang nasa isip niya lang kasi is paliguan yung aso niya, yung mga aso niya. Kaya lang, ang pinapalabas ng mga basher, parang sinasadya ni Rachel para daw siya ng mga matatanda, sabi ni Lola. Actually, hindi naman talaga guys eh. Kayo lang ang masamang utak eh. Ano? Yung mga mata nyo ang may problema. No? Hindi si Rachel ang may kasalanan doon. At yung pananambit naman niya is sakto. No? Yung pananambit niya sakto naman eh. Kasi nasa loob siya ng banyo eh. Normal, ganun yung susuotin niya talaga. Di ba? At ang problema kasi, itong mga basher guys, hindi iniingatan yung kanilang mga dila. Basta bash sila ng bash. No? Sabi sa Santiago chapter 1 verse 26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ngayon, sinasabi mo, reliyoso ka, no, Kristiyano ka, pero yung bibig mo, punong-puno ng mali siya, ng pagdududa, ng paninira. Kaya sabi mo, reliyoso ka, lumalabas, no, sa iyong bibig. Sasabihan nyo pa ng malandi, pokpok. Sobra kayo guys. Meron pa gagay. May nabasa pa ako doon, gaga daw. No? So, natatawa talaga ako. Paano pa kayo kung gawin paano pa kayo gawin niyo yung ni Ivana? Si Ivana, mas malupit doon. Diba? Yung ginawa ni Rachel. So, yun ang problema sa atin. No? Minsan sasabihin nila,
No, may sasabihin nila, yan, ganyan pananamit. Diyan nagsisimula yung ano, kaya may mga nagagahasang babae. Hindi po totoo yun. Wala yan sa pananamit. Alam nyo ba na meron dun sa ibang bansa, in-exhibit nila yung damit ng mga biktima ng panggagahasa? No? What they wore, ano sabi dito, ano yung sinusuot nila? Amish Country exhibit spotlight sex abuse. So ito yung kaya nagsasabi na sa pananamit daw, because sa pananamit, kaya daw may nagagahasa. Hindi po totoo yun. Kaya lang may nagagahasa dahil may mga masasama ang mata. No? Kung masama ang isip mo, talagang masama ang ano mo, ang utak mo, yung mata mo. O kita nyo naman guys, may mga na biktima ng panggagahasa. Ito ang damit. Ngayon, kawawa naman yung mga porkit sexy lang yung damit, nababash. Binibigyan ng kulay. Kung hindi po sa pananamit yan, no? Kung talagang manyak yung tao, manyak talaga yan. No? Hindi mo pwede, ako, totoo siya, pwede naman kayo magbigay ng advice. Sana, medyo wag naman daring Rachel. maintindihan ko yun eh. Kaya lang, sa pananamit ba, dapat mo siyang husgahan? Hindi. Kung ang pananamit pala kung ang pananamit pala ang pinakapamantayan, di sana marami na palang marami nang maiimpyerno. Kung ang pananamit lang. 'Di ba? Paano yung mga nasa Paano yung mga nasa tribe? No, yung mga nasa tribe talagang talaga 'yan. Minsan wala talagang brat at panty yan, guys. Hindi yan nagsusuot. Tela lang na manipis. Minsan labas pa yung nila, yung mga dede nila. Kung ang pamantayan pala pananamit, may impyerno na o kaya pwede mo siyang husgahan. Tapos na laban. Marami sa mga tao ang may impyerno. No? Ibig sabihin, marami ka na mahuhusgahan. Ganun ba kayo humusga? Hindi. No? Kasi, tandaan nyo guys, sa Biblia, basahin sa Kawikaan, chapter 21 verse 2, bawat lakad ng tao ay matuwid sa kanyang sariling mga mata. Totoo to No, meron Piling niya matuwid tama yung sinasabi niya Para sa kanya tama yung sinasabi niya Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Ano ibig sabihin guys? Kung sa tingin mo na ikaw ay mabait, mas matama ka kay Rachel. No, ikaw ang tama, mas ikaw ang mabait, ikaw ang perpekto. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang titimbang sa puso mo. Kundi, sabi dito, ngunit ang tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Di ba? Puso natin, ang Panginoon ang tumitimbang. Wala kang karapatan na humusga at tumimbang sa puso ng ibang tao. Yun nga lang, ako, nakita ko, ganun ka magsalita. Siyempre, pagbabasehan ko yung sinasabi mo. Kung anong binibigas ng dila mo, doon kita susukatin. Di ba? Biri mo nagpaligo lang ng aso. But doon kayo nakapokus sa pananamit ng bata? Bakit hindi kayo nakapokus sa aso? Sabihin nyo pa kasi may mga kasalanan ba niya yun kung may mga manyak na matatanda? O ikaw ang yung manyak? O baka ikaw yung manyak? Tinutulong mo lang yung matanda pero ikaw yung manyak. Dinadahilan mo lang yung mga matatanda pero ikaw talaga yung manyak. Kasi hindi mo naman dapat maisip. Ako, tinignan ko kanina, sinilip ko. Wala naman. Nanalis manyak ka talaga. Basher ka. Yan yung problema sa inyo. Yan yung nakakatawa sa inyo. No? Yan yung nakakatawa sa inyo. At naaawa ko sa inyo. Totoo lang. No? Kaya, yung mga dila ninyo, ayusin nyo yan. No? Kahit sabi mo religyoso ka, pero yung dila mo, pumakapagsalita, dinadaya mo. Sino? Sarili mo. Diba? Yan ang dapat yung tandaan. Ang dinadaya ninyo, ang inyong mga sarili. No? Kahit sabi mo religyoso ka, pero yung religyoso mo walang kabuluhan. Kahit magsimba ka pa tuwing Sunday. Kahit maglalaad ka sa altar na nakaluhod.
Kahit ikaw na pinakamabait sa ano nyo, sa lugar ninyo. Pero basher ka. Kahit million pa binibigay mo. Madalas sinasabi ko, kahit million pa, kahit marami ka pang ginawa, ikaw na pinakamaraming ginawa sa buong mundo. Nakabaitan. Pero, no? Yung dila mo, hindi mo pinipigilan. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Nakita nyo? Walang kabuluhan ng relihiyon nyo. Diba? Kaya yung mga nagsasabi, because sa pananamit ni Rachel, consider nyo naman yung nasaan siya, anong ginagawa. Subukan mo mag-blouse, paliguan mo yung dalawang aso. Subukan mo mag-blouse ha, kung hindi ka pagpawisan, pati singit mo pagpapawisan. Napakainit. Diba? Pero pag sa artista, wala kayong palag. Diba? Masyado kayong ano. Biyabon nyo magsalita, magdemanda na lang kayo, tatapang nyo. Kala mo kung sino magagaling sa batas eh. May karapatan yan, tandaan nyo. No? Karapatan yan, wag kayo magsalita ng against Rachel. Damit niya yan eh. Wala namang batas na bawal mag-spaghetti kapag nasa banyo ka, bawal ka mag-spaghetti. Wala. Kayo lang ang gumagawa ng evaluation at ng sarili nyong batas. Kayo lang. Batas nyo yan. I mean, nangaaway ka na, Marzano. Hindi ako nangaaway. Sinasabi ko lang yung totoo. Marzano TV Reacts. Dapat ba pag sinabi ni Pedro, dapat ganun din ang sabihin ko? Hindi. Pag sinabi ba ng isang presidente dyan, dapat yung, kung ano yung sinabi ng presidente, dapat yung din sasabihin ko. Paano kung sinabi ng presidente mali? Wala, teacher mo. Mali naman yung sinasabi niya. Nung nag-aaral ako, teacher ko, talagang nagtataas ako ng kamay. Talagang kinokorek ko Hindi po ma'am, ganito pa pagkabasa ko, ito po yung nabasa ko pinagalitan ba ng teacher ko? Hindi. Ina-allowed pa nga niya yun Sige, i-correct mo ako. Bakit mo nasabi yan? Mr. Zanyo. Kasi ganito ma'am. Ibig sabihin masamang tao ko kasi yung paniniwala ng teacher ko, kinokontra ko. Hindi po. Yung teacher ko nga, tinuruan ako Okay lang yung kumontra ka. Basta ma-justify mo yung kinokontra mo tama. Nakapasa ako. Hindi naman kinawa ng teacher ko. Yung iba lang, masyadong panatiko. No? Sa tingin nila, parang hindi ka pwedeng magsalita. Dapat yung sinabi ng leader nyo, dapat ganun din yung sasabihin mo. Hindi pa totoo yun. Yung tatay ko nga, ganun Tatay ko. No? Yung porket sinabi niya ganito, mag-aayon ako. Hindi. Sabi ng tatay ko, kung ano yung sinasabi ko, arali mo. Kung mali, sa tingin mo mali, correct mo. Diba? Yun. Kaya natuto akong natuto akong pumuna, natuto akong mag-analyze ng mga bagay-bagay, pero I'm not saying I'm perfect. Nagkakamali po ako. Yun nga lang, talasan nyo mga puso't isip nyo. Huwag kayo masyadong basher at huwag kayo masyadong controlling sa kahit kanino man. Lalo sa buhay ng ibang tao. Na parang hawak nyo sa liig. Mali yan. Pananagutan nyo sa Panginoon yan. Maniwala kayo. Isang araw, no, yung kung ano man meron ka sa buhay mo, maubos yan. Bigyan ka lang ng isang sakit na sabat, masira kidney mo. Ay, magkano ngayon? Dialysis. Napakamahal. Marzano TV Reacts. Kaya yung mga basher dyan, guys, magbago na kayo. Okay, anyway, hindi ko okay lang kung ayaw talaga tumigil. Yung ginagawa nyo talagang lalong sisikat si Rachel Morales matubang dyan. Mas lalo lang sumisikat yung bata. Para sa akin, pinasisikat nyo siya lalo. At mas nananalo pa si Rachel. No, nakikita ko sa point na to, si Rachel pananalo. At the same time, talaga I'm proud sa lola ni Rachel. At talaga maramdaman mo dito na mahal niya yung apo niya. No, yung anak niya at mga apo, mahal na mahal niya. At sana samahan nawa kayo ng Panginoon, Lola Maria. Sana napapakinggan niyo po ito. Saludo po ako sa inyo dahil piling ko nanay ko kayo. Nanay ko na ganyan din kung magmahal sa amin. Talagang makikita mo yung kamay, yung mga mata. Minsan makikita mo sa mga mata, sa muka na pinagdaanan. Kaya yung iba, I don't know guys, hindi ko makita ang puso't isip ng iba. Na parang nakita lang nila gumanda ang buhay, nakakain ng maayos. Sobrang inggit. Sobrang inggit na parang hindi na sila pwedeng yumaman.
na parang hindi na sila pwedeng kumain ng karne. Dapat puro noodles na lang. Puro takirap sila. Huwag kayong ganun. Huwag kayong inggit-pikit. Anyway, tuloy na natin to guys. Sabihin na lang, aakit ka ng matatanda. May matatanda ba rito? Tsaka nasa bahay lang naman. Nasa bahay ka, nalilinis ka sa dalawang aso. Tsaka ano tawag doon? Ulukoy talaga no? Kuya Brooks, ang ingay. Ang ingay ni Kuya Brooks. Ganyan lang talaga na yung buhay sa social media. Talagang meron lang talaga mga mapanghusga talaga. Nasasanay na rin kayo na Oo, gano'n. nasasanay na ako. Nasasanay na kayo. Minsan sabi ko, huwag mo na lang patulan yan. Tama. Mas maganda yung gano'n wag na lang pansinin. Kasi pag pinansin pa lalo lang silang magigigil. Oo. Pag pinapansin. Pag tahimik lang, wag pansinin, mananahimik din yung mga yan. Ganun lang talaga, nanay. Ayan lang. Ayan. So, ito po, ang damdamin ng isang ina at isang lola na naibuhos ngayon ni Nanay Maria yung kanyang damdamin. Na nasasaktan din si nanay na may bumabanat sa anak niya at mga apo niya. Oo, masakit naman yun. Yung manok nga manok. Yung sisiw na, subukan mong kunin. Kung hindi ka tukain nun. Di ba? Manok lang yun. Paano pa tao? Di ba? Ayan, napaiyak tuloy si Nanay Maria. Meron nga din po syempre, no? Hindi natin naririnig yung side ni Nanay Maria pero ngayon nakapagsalita siya sa atin. Kaya yung sabi nga ni Daddy, pasasya na napuputo natin, no? Parang sabi ni Daddy Donut, masama pala magipagtanggol ng pamangkin mo para wala silang karapatan, no? Kawawa naman, no? Doon ako, alam nyo guys, injustice yun eh. Parang pinipigilan mo ipagtanggol niya yung pamangkin niya. Mali yun. Ano ka? Diktador ka? Pala mukha mo, diktador ka. Congratulations kung diktator ka. Marzano TV Reacts. Yung presidente nga ng Pilipinas, wala magawa yun eh. No, kahit may ginagawa siya, tapos may gustong kumontra sa kanya, wala siya magagawa. Nasa demokrasyang bansa ka, hindi naman to, komunista ka? Ang komunista, talagang bawal ka magsalita doon. Pag doon, sa bansang komunista, subukan mong kumontra. Talagang putol dila mo, kaya putulan ka ng ulo, kaya ikulong ka. Komunista yun eh. Lalo pag kumukontra ka, bawal kumontra sa komunista. Pero sa bansang demokrasya sa Pilipinas, kailangan mong mag-express, hindi masama yun. Lalo na ipagtatanggol mo yung taong minamahal mo. Kaya yung mga nagdidikta, yung masyadong nananakal sa leeg. No, kahit sino man. Ito guys, kahit sino mali ang ginagawa nyo. Nang tamaan bukol. No? Bahala kayo umiyak. Naiyak ako na kasi naiyak si Mabubo ka ng luha. Naiyak si Nanay Maria, no? Kahit naman po sino, Nay, no? Ako nga rin, sabi ko, kung ako yung nanay ni Rachel, hindi lang ganun ang kaya kong gawin, no? Yung ginawa ni Daddy Donut. Baka mas higit pa. Mas higit pa. Lalo pag si Ate Lorne siguro ba? Ano gawin? Sabi niya, mas higit pa daw. So, ayan. Ang side ng isang lola at ng isang nanay. Rachel, palaban. Palaban yun eh. Opo. Nanay ni Rachel, palaban daw? Sabi ko nga naman, strong naman si Rachel, no? Strong din. Hindi rin siya basta-basta nagpapa-apekto. Masayahin bata. Masayahin, mabait, at masunurin sa kanyang tiyuhin, lola, at sa kanyang papa. Alright. So, wala rin tayong masasabi po, guys, sa mga hindi nakakakilala kay Rachel. Siyempre, kung ano-ano sinasabi nila. Pero yung totoong Rachel, hindi naman nila kilala. Hindi nga nila nakakasama. Hindi nga nila nakikita yan. Hindi nga nila nakikita pa sa personal. Pero kung makapag-husga, wagas. Nila sa picture lang, para sa personal, Hindi pa man lang nga nila nakita sa Mga pala desisyon pa sa buhay ng iba. personal. So, ganun lang po talaga ang buhay ng tao, no? Especially nasa social media. Sabi nga Nanay Maria, nasasanay ka na, no, Nay? Nasanay na. Pero minsan di talaga maiwasan na nasasaktan kayo. Ay, No, tama. Lalo na yung kanyang favorite ni Nanay, ayun, no, yung kanyang bunsoy. Si Daddy Donut. Bunso yan, di ba, Nay? bunso. Bunso, si Daddy Donut. Bunso pala yan. Kasi ko rin sa Rachel. Unang apo. Unang apo. Ay, unang apo pala ni Nanay si Rachel. Kaya pala favorite niya daw si Kaya pala favorite Rachel. Unang apo.
Unang apo ko yun. Unang apo. Uy, merong Lazada. Kanino po yan, kuya? So yan po mga Grabe, no? So puntahan natin guys yung YouTube channel ni Rachel. So mahaba-haba to. So tuloy pa rin natin to guys. Tara, let's bagets. Please comment down below guys. Sa lahat ng mga Rachel fans. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's Ang ganda naman ni Rachel dito guys. Talagang nako po. Kaya pala maraming ang daming inggit pikit dahil dito sa damit ni Rachel. Di ba? Talagang masama na lang ang mata mo. Ulukoy ka. No, di ba? me, Rachel Morales Vlog. So in this video, napag-isip-isipan ko na paliguan sila Rochelle since matagal na din naman silang nabakunahan and gayon, nauna para paliguan sila. So, since wala kaming first subject and ayun, naisipan ko na paliguan sila ngayon. Dahil wala naman akong masyadong ginagawa and siguro sa weekends na lang ako mag-review and ayun, dito ko muna ibubuhos yung oras ko sa pagpaligo sa kanila. At ang oras na ay nasa 11 siguro, 11 or 10. And ang pasok namin is 12:30. First subject namin is nag-start ng 12:30. And uwian namin siguro nasa 6:30 na. So hindi ko na sila mapaliguan ng hapon kasi syempre Malamig. may pasok kami and hindi kami half day lang kasi kami, umaga wala kaming pasok and panghapon meron kaming pasok. Okay Simula 12:30 yan. Mga 12:30 to 6:30, ayan. Diyan may pasok kami. Alright. Masortehan lang kung walang gagawin, ayun. Maaga kami nakakauwi. Pero minsan, si Papa yung nagpapaligo sa mga babies, sa mga aso ko. Sa Si mga Papa doggy. yung nagpapaligo. Mm-mm. Kasi, minsan kapag wala akong kapag may ginagawa ako, si Papa yung nag-aasikaso, si Papa yung nagpapakain, si Papa yung naglilinis ng mga dumi ng mga babies, and mga 4 babies mga 4 babies yun. Si Bella at si Rochelle. And si Papa yung nag-aasikaso dyan, si Papa yung naglilinis ng mga tapos si Papa yung nagpapakain every morning to evening, si Papa nagpapakain yan. Tapos, minsan naman, kapag may time ako na damputin yung mga aso ko, ay sa mga aso namin nilangga, ayan, nililinis ko yung mga pinag-anuhan nila, ayan, alam niyo na yun. Ay po. Sabihin na lang, kasi Yung tae. mga kumakain, Ay, sorry. ayan. Nasabi ko. So, ayun, napag-isip-isipan ko na, ngayon naman, ako naman yung mag-asikaso sa mga 4 babies na yan. Sa mga 4 babies namin. And, 4 babies. Ayan. Actually, na ngayon, pangalawang paligo ko na sa kanila. Nung una, di ko binlag kasi wala, gusto ko lang. And, Very good. At least binalag niya na ngayon, no? Okay yan. ayun na nga. At eto na nga. Ngayon, si Papa may ginagawa. So, ako naman ang mag-aasikaso sa mga Alright. Kasi si Papa nag-aasikaso na ngayon ng mga nagtatrabaho dyan. Kasi may nagtatrabaho dyan sa bahay. Yung dati namin pong bahay, inaayos na ngayon. Galing. And ayun, nagpapasalamat din ako kay Tita Marie and kay Tita Marie and Tita Ami. Maraming salamat po sa inyo. And sa mga sumusuporta din, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga tao po. Galing. Mga Nakita niyo guys kung paano siya magsalita doon. Lahat. Ang ganda niya doon, ah. Tita Ami, maraming salamat po sa inyo. And sa mga sumusuporta din, maraming salamat po sa inyong lahat Diba? sa mga tao po. Mafe-feel mo yung yung niya dito, no? Yung feelings niya, eh. Pag nagpasalamat siya, talagang para sa akin, totoo to guys, eh. Ulitin natin, ah. Maraming salamat po sa inyo. Ulitin natin. Ito na. And sa mga sumusuporta din, maraming salamat po sa inyong lahat Diba? sa mga Lahat. tao po. Mga supporters, mga grupo, mga Kalingap reactors, maraming salamat po sa inyo. Syempre syempre shoutout din kay Latita Pia, kay Latita Trending Pia, kay Sir Warloy Thinkings, kay Miss M Life,
Miss Miss M Life Miss yan, M. si Sir Wildlife TV, si Sir Marzano TV, Sir RC Supremo, and sino pa ba? RC Supremo, Dong A. and syempre si Idol Amazing Janus. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. And ayan. So, samahan niyo akong paliguan si Rochelle and Bella. Tara! Alright. So, ayan, mag-start Ito na tayo. Start na. Kukunin ko yung mga aso. Na-share tayo ngayon. So, pinapaliguan sila. And ito yung ano nila. Sabon. Shabu na pati sabon. Kitel. Sabon. O, kita nyo naman guys, tingnan natin yung banyo. Yung banyo mo, mainit-init dito Mukhang walang aircon dito. Aso Ayan. Ay. Kaya minsan mapapa-spaghetti ka rito, no? Maisip lang talaga mga mata nyo O, nasagot ka pa Isip mo lang may problema, tsaka mata mo Medyo linisin mo mata mo para matuto ka paano mag-isip at mag-isip. Tumingin. Ito naman yung, ano nila, shampoo. Shampoo. Wait lang Kit no? Kit mo din na ulitin natin. In 3, 2, 1. Shampoo. Wait lang Ingit-pikit ka. Ito mga basher Tawag sa inyo, huwag kayo manonood dito Note kayo na note, kaya tuloy umaaray kayo, umiiyak kayo. Para gagawin ko ito na lang gagawin ko pala nila. Sobra ka, baby boy Yan. Ay, very good naman ang Rochelle. Nagpasok na. Nagpasok na si Rochelle. Actually, ako talagang unang-munang maliligo. Kasi sabi ng papaligaw ko to si Rochelle. So, ayan. Ito rin naman siguro yan. After, naglabas pa. Ito ka na muna. Maliligo tayo. Maliligo kami. Ang laki. Nagdulag. Alam niyo, papaliguan siya. Ang taba, Parang baboy yung biik Ang laki, Cute. Sarado na natin kasi baka lumabas. Lalabas kasi ito kapag pinapaliguan siya. Maliligo na siya. So, tara, tingnan niyo kung paano siya dumulag-dulag sa akin. Ang cute ng baby, Ano? Wala naman ako makita problema dito, guys. Talagang mata mo na lang, Nanggigigil ako sa mga basher na to. Sobra kayo. Inyo guys, lalaki ako pero hindi ako ganyan magtumingin, no? Tingin ka sa aso. 'Di ba? Kung may nakikita ka man dito, huwag mong bagyan ng mali siya si Rachel kasi sa edad niya na ganyan, walang mali siya yan. Sa edad na yan, walang mali siya. Pero yung mga matatanda, yan talaga hindi ko nila lahat guys Pero tayong mga matatanda, sama na natin, may mga mali siya tayo sa utak. Yun nga lang, hindi natin pinaprocess at hindi natin kinokontrol. Kasi madumi ang utak ninyo. No, ngayon, kung gusto talaga, ayaw niya talaga yung mga ganitong tagpo, edi magbigay kayo ng good comments. Bigay kayo ng suggestion na maayos. Hindi yung i-judge nyo. No, pupuna kayo, pero ang gagawin nyo, lalaitin nyo at uhusgahan nyo. Yun ang pangit. Maintindihan ko pa, baka pwede naman, di ba? Kaya lang, nasa banyo siya Pwede ko ba sabihin, Rachel, mag-ano ka naman, mag-blouse ka. Hindi pa wis na boys yung bata hirap na hirap. Kaya talaga, nako po. Di ba, baby boy? Baby boy! O, si baby boy. Baby boy, kamukha mo yung aso ni ni Rachel. Sobra, no? Alright. Alright. Ang cute ng aso, ano? Rochelle. Tahimik, mabait po. Ang bait, tahimik lang,
Alam niyo na guys, ako kasi mahilig din ako sa mga animals. So, lumalabas kasi pag mahilig ka sa animals, sabi nila mabait ka. Kung sa animals ka mabait ka, much more pa sa tao. 'Di ba? At dito talaga makita mo yung aso mabait oh, hindi siya nangagat, hindi siya nagwawala. Kasi mabait yung nag-aalaga sa kanya. Ang hindi lang mabait, yung mga nagko-comment minsan ng mga basher. At tatabil ng mga dila. So, baby boy! Baby boy, pinapayak mo yung mga basher. O talaga. Huwag ganun, baby boy. Ang cute eh, no? Ang bait. Ang cute ng aso. Sobra. Alright. Cute, no? Kapal ng buhok? Ang balahibo pala, sorry guys. Balahibo? Balahibo makapal. Sobra. Four babies. Ang cute eh, no? Hinahalikan pa eh. Bait eh, no? Sobrang bait. Sabi niya, ay, sumisilip ang taba. Yeah. Cute eh. Makikita mo kay Rachel talaga, no? Isang dalagitan na walang halong mali siya, no? Kaya okay siya panoorin, guys, eh. Nalulungkot lang ako, may mga taong madumi ang paningin. Bulag. Hindi na tumanda sa edad, pero hindi tumanda ang pag-uisip. Nag-i-immature lalo. Tumanda ng paurong. Huwag niyo gagayahin yung guys, ha? Maging ano kayo, ha? Maging matalino. At mag-isip ng mabuti sa kapwa palagi. Pilitin natin na maging mabuting tao sa mundo. Diba? Cute! What? Okay, tapos na. Ang bilis ah. Tapos na, okay na. Ang cute eh. Lapit yung sa akin, matali na tayo. Ang bait oh. Kapal ng balahibo. Ang kapal. Sobra. Shout out to all. Hindi ko siya nakalata siya. Ang cute eh, ni Rachel eh. Ang cute eh. Madali. Lapit dito sa akin, dali. Lapit na dito sa akin, dali na. Hindi ka nang dali. Ay, lumapit. Hindi ka na dito. Ang cute, no? Maganda blower, no? Maganda may blower si Rachel para mas mabilis. Matuyo agad yan. Bigyan ko kayo ng blower.
Oo, blower lang, oh. Diba? Galing eh, no? Alright. Husay. Nakita niyo yung aso gumagano yung buntot. Tuntua siya sa amo niya. Ayun, oh. Masayang masaya. Gumagano yung buntot, eh, oh. Dapat to blower. Ano kailangan blower? What? Kapal ng balahibo. Ano, cute eh. Oh. Hey, shout out to all my viewers at sa lahat ng mga nagmamahal dito kay Rachel Morales. Please support guys at kay maging gaya ng mga basher, no? Madumi ang pag-iisip. No? Masama ang mata. No? Masama din ang puso. Mabuti kasi ang puso mo, hindi mo titignan to eh. Na masama eh. Ako nakikita ko dito isang dalagitan na walang malisya na ang iniisip eh magpaligo ng aso. Ngayon, kung nakakita nyo naka-spaghetti, eh kayo may problema. Diba? Masama na lang talaga isip nyo. Natawa ko sa inyo. Lalo pag matanda ka na. Ano ka pa rin mag-isip. Okay, next. Ito naman, ito madali paligo. Ay, hindi. Mahirap din to. Makapal yung balahibo. Cute yan, eh. Cute, oh. Minsan masarap palagaan ang aso, guys, eh. Yung aso, kahit na minsan mapagalitan mo yan, mapalo mo, mahal ka pa rin yan, eh. Ikikiss ka, ihag ka, pagdarating ka, ano. Pero ito mga basher, ginawa mo na ng maganda yung vlog mo, ginawa mo na lahat, umayos ka na, may masasabi pa rin sa'yo. Halos kainin ka, kagating ka. Kaya minsan, hindi mo na alam kung sino yung aso at yung tao. Marzano TV Reacts. Kasi, yung aso ay yung tao, mas nangangagat pa kaysa sa aso. Marzano TV Reacts. Kaya guys mas masarap alagaan ang aso kaysa sa taong masama ang ugali. Alright. And shout out to all the Rochelle fans at sa lahat ng mga nagmamahal kay Rachel at Ruel of Malala. Alright. Pakasipag ni Rachel, no? Nag-aaral. Tapos parang siya may anak, no? Siya yung nagpapaligo sa aso. Sipag, oh. Di maselan, no? Sanay na sanay magpaligo ng aso, no? Hindi pa yung gumagamit ng guantes, guys, ha? Sa iba, gumagamit ng guantes siya, o hindi, oh. Hindi siya maarte. Ang maarte lang talaga yung mga inggit-pikit na nanonood ngayon. Sige, mag-comment ka. Inaamin mo, umiiyak ka. Ay, walang arte. Kayo lang talaga maarte. Yan ang problema sa inyo, eh. Tingnan nyo, oh. Oh. Eh, marami nagmamahal sa batang to, eh. Di ba? Yung aso, tingnan mo yung aso mabait. Mas mabait pa sa mga basher. Pro basher, no? Kasi na guys, nagigigil ako, eh. Baby boy kasi, eh. Baby boy, iniiwanan mo ako dito sa, ni Rachel, Si baby boy, walang mali siya yan, guys.
Tatawa si baby boy. Kasi mabait si baby boy. Kahit ganyan niya mabait. Baby boy! Uy, yun na. Natapos na rin. Pati puwet, oh. O, di ba? Kita niyo yan? Pati puwet, ha? Kinakamay niya. Walang guwantes yan, guys, ha? Oh. Talaga maalaga sa animals to si Rachel. Dito ako natutuwa. No? Sobra. Alright. Cute ng aso, ano? Hey, shoutout sa lahat ng mga ano, ha. Si Lorna Balasta, shoutout. Sige, habang ano tayo. Shoutout tayo. Sino ba yung mga napagkikita ko rito? Shirley Vergara, shoutout po. Alright. At kay Angelita by sa Carbilon, shoutout po. Ma'am Saradin, ay, Mami Saradin, hello po. At si Marilu Telain, shoutout. Bait ng aso, ano? Sobra, ano? Mami Neri Polvorosa at si Mami Rebecca Cortez Montalban, shoutout po. At si Mami Dignang at Tindig Love Songs. At si Leila. No. Salamat sa mga members natin, guys. At siyempre si Mami Wilma Abon Pasco de Guzman. At sa lahat ng mga admin ng Rochelle, shoutout sa inyo, guys. Alright. Alright. Dapat taga blower, eh, no? Mas mabilis blower. Susuklay na lang yan. Dahan-dahan. O, diba? Diba kung papansinin nyo, guys, mas mapapansin nyo yung ngiti ni Rachel dito. Ano? Alam mo, tatawa ako sa mga basher. Never nila nakita yung smile ni ano. Napansin ko lang sa mga beater. Never nila napuna yung ngiti ni Rachel. Ako madalas nakikita ko rito yung yung mga ngiti ni Rachel. Mas napupuna ko yun, no? Ayun, tingnan nyo, guys. Oh, di ba? Pero yung mga basher, iba tinitignan, eh. Hindi mo alam kung manyak lang o basher talaga, eh. Oh, di ba? Oh. Yung smile na ganyan, guys. Dun pa lang panalo na. Oh, di ba? Kayo lang, eh. Ang may problema, eh. Hindi si Rachel, eh. Baby boy, huwag mo iwanan dito, baby boy. Sabi ka. At syempre, guys, paulan na natin ng blue hearts, no? Please comment ng blue hearts. Show your love to Rachel Morales. And I would like to say thank you to all, especially Rochelle fans, especially sa mga nagmamahal sa Kalingap, no? Lalo kay Kuya Bal at kay Kalingap Rob. Thanks so much po. Ay, nako po. At I hope nag-enjoy kayo. Okay, sobrang nag-enjoy dito sa vlog na to. Kahit paligo ng aso. Yung aso ang bait, eh. Mas mabait pa sa tao minsan, eh, no? Yung aso, ang bait, to. So mag-alaga ng aso kaso wala ako sa Pilipinas. Ang cute, eh, oh. So mag-alaga ng aso, guys, remember. Good health
nakaka-relax. Dapat yung mga basher mag-alaga ng animals, maintindihan nila na maiintindihan nila na sarap mag-alaga ng hayop. Matututo ka magmahal sa hayop pati sa tao. Kung yung sa hayop nga mapagmahal ka, much more pa sa tao. So ayan, kakatapos ko lang paliguan si Rochelle and Bella. And ayun, sasampay na natin ang tuwalya na ginamit ng ating mga fur babies. Ayan, nagdadaldal pa tayo dyan kasi akala ko may boses pa yung yung mic, ang palan wala na. Wala na, nalobat. So ayan, daldal pa more. Wala na palang yung mic niya. Nagdadaldal pa yarn. Gulit Nabitin tayo dun guys at talaga namang ay nako po, sobra talaga to. No, ganun pa man guys, please comment down below at syempre, yung blue hearts nyo guys, no, please comment down below at maraming salamat sa lahat ng mga talagang nakiisa dito sa ating video reaction. At remember guys, no, kung may nasabi po akong mali, na please comment down below at lagi po natin tatandaan guys, whatever we do, no, sa mundong ibabaw, especially kay Rachel, no, gawin nila yun. Sabi rito sa Biblia, sa Colossus chapter 3 verse 23, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ibig sabihin guys, no, gumawa tayo ayon sa Panginoon, hindi sa mga tao. Ibig sabihin, lahat ng klase ng tao, mula presidente, kahit sino mga tao, no, ibig sabihin, isipin natin, no, gumawa, no, sabi dito, anumang, ulitin natin guys Colossians chapter 3 verse 23, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Diba guys? Ibig sabihin, gawin natin ang kalooban ng Panginoon at manatili sa atin ang pagpapatawad sa kapwa kahit kanino guys. Huwag tayong gumawa o gumanti ng masama, no, sa kaaway. Bagkus ibigin natin sila sa paanong paraan, ipanalangin natin sila na sana sila ay magbago. Nagagalit lang tayo sa mga maling ginagawa, sa mga maling sinasabi. Basta guys, manatili sa atin ang pagmamahal kahit kanino. At sana ay nag-enjoy kayo at sana ay nakapagbigay ako ng konting konting kaalaman. Basta ako guys, I will say what I want to say, no? Pero hindi para manghamak ng kapwa, kundi para sa ikatututo at ikatibay ng kapwa natin. And this Marsanyo again, and to God be the glory guys. Bye bye. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo magbabaga-baga na lamig. O magdamag na gas, hindi buong gabi. Sarap ka dali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo magbabaga-baga na lamig. O magdamag na gas, hindi buong gabi. Sarap ka dali. Ikaw na lang ang katabi.